Nagsisimula ang pelikula sa isang magnanakaw ng brilyante na nagngangalang Miles Logan na naghahanda para magsagawa ng pagnanakaw ng brilyante na nagkakahalaga ng $17 million sa Los Angeles. Ang mga kasabwat ni Logan ay ang kanyang kanang kamay at matalik na kaibigan na si Eddie, ang kanyang driver na si Tully, at ang bagong miyembro ng grupo na si Deacon. Sina Eddie at Logan ay pumasok sa gusali sa pamamagitan ng air ventilation habang si Deacon ay hinahak ang CCTV mula sa bubong at tinutulungan silang iwasan ang mga gwardya. Samantala, hinihintay naman ni Tully ang grupo sa kanilang sasakyan. Pagkatapos tulungan si Logan na mabuksan ang vault, bumalik si Eddie sa bubong at sumama kay Deacon para sa susunod na yugto ng kanilang plano. Gayunpaman, nagulat sila nang ipinakita ng bagong miyembro ang kanyang tunay na intensyon. Sinabi ni Deacon na ayaw niyang hatiin ang pera sa apat at pagkatapos nito ay pinatay niya si Eddie sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya mula sa mataas na gusali. Sa kasamaang palad ay bumagsak si Eddie sa kotse ng mga pulis na nagpatunog ng alarma sa buong gusali at sa kapitbahayan, na nag-udyok kay Tully na tumakas. Pagbalik sa loob ng gusali, kinuha ni Logan ang brilyante at kahit papaano ay naiwasan ang mga gwardya upang makarating kay Deacon na nasa bubong. Ngunit sa kasamaang palad, tinutukan siya ng makasarili na si Deacon na hinihingi ang brilyante. Habang nagpapatuloy ang mainit na argumento, isang police helicopter ang papalapit sa kanila kaya si Deacon ay napilitan na humawak sa lubid upang tumakas papunta sa isang ginagawang gusali. Sinubukan ni Logan na sundan ang ruta ng kanyang pagtakas ngunit sa kalagitnaan ay pinatigil siya ni Deacon at muling hiningi ang brilyante na nagbabantang babarilin siya. Gayunpaman, mabilis na pinutol ni Logan ang lubid mula sa gitna at bumagsak papasok sa gusali. Pagdating ng mga pulis ay itinago niya ang brilyante sa loob ng ginagawang gusali habang nakatakas naman si Deacon, hindi nagtagal ay naaresto na rin si Logan. Habang dinadala siya sa sasakyan ng mga pulis, napansin niya ang bangkay ng kanyang pinakamamahal na kaibigan na si Eddie na labis niyang ikinagulat. Sa kabila nito ay ginagawa niyang misyon na makuha ang brilyante kahit anuman ang mangyari. Lumipas ang 2 taon at nakalaya na si Logan sa kulungan, gaya ng inaasahan ay tuwang-tuwa siyang maibalik ang kanyang kalayaan at nagsimulang sumigaw sa mga lansangan. Pagkatapos ay sumakay siya ng taxi papunta sa bahay ng kanyang kasintahan na si Janice, umaasang magkakaroon sila ng mainit na pagkikita. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, nakipaghiwalay si Janice sa kanya dahil sa pagsisinungaling tungkol sa pagiging isang kriminal. Si Logan ay labis na nalungkot, at nangakong magbabago na siya at nakiusap sa kanya kung pwede niyang bawiin ang kanyang desisyon ngunit tumanggi itong makinig at pinaalis siya. Ngayon, dahil wala na siyang ibang magawa, pumunta siya sa ginagawang gusali para kunin ang brilyante. Ngunit pagdating niya doon ay hindi makapaniwala si Logan nang malaman niyang ang dating gusali kung saan niya itinago ang brilyante ay isa ng istasyon ng pulisya ng LAPD. Sa kabila nito, nagpupursige pa rin siyang kunin ang mahalagang hiyas. Upang maisakatuparan ang kanyang plano, pumasok si Logan sa gusali at nalaman na ang brilyante ay nakatago sa lugar ng robbery and homicide, at doon ay nangangailangan ng keycard upang makapasok. Nang maglaon ay sinaliksik niya ang mga hakbang sa seguridad at bumalik bilang isang deliveryman ng pizza, hiniling niyang pumasok sa departamento ng homicide ngunit tulad ng inaasahan ay tumanggi ang mga pulis. Dahil walang pagpipilian, nagsimula siyang makipag-usap sa homicide detective na si Carlson at palihim na ninakaw ang kanyang access card. Nang maglaon ay dinala niya ang card sa kanyang tiyuhin na si Lou, at hiniling sa matanda na gumawa ng bago para sa kanya. Noong una ay nag-aalangan si Uncle Lou na sinasabing delikado ang trabahong ito, ngunit nang mag-alok si Logan sa kanya ng maraming pera, pumayag na rin siya. Napakahalaga ng pera para sa kanya kaya hindi lang gumawa si Lou ng isang peking card, kundi pati na rin ang isang badge at ilang mga dokumento na nagpapatunay na si Logan ay isang bagong lipat na police detective na nagngangalang Malone. Gamit ang pagbabalat kayo na ito, pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang kunin ang brilyante. Matapos makapasok sa departamento ng homicide gamit ang kanyang peking card, dumiretso si Logan sa banyo ng babae para pumasok sa ventilation. Gayunpaman, habang siya ay naroroon, pinatumba ng isang bilanggo sa gusali ang isang pulis at sinubukan na tumakas mula sa parehong ventilation. Sinubukan ni Logan na magtago ngunit hindi niya sinasadya na napatumba niya ang bilanggo. Ang kaguluhan ay nakaagaw ng atensyon ng mga tao at hindi nagtagal ay pumunta na ang halos lahat ng empleyado sa banyo. Dahil walang pagpipilian, napilitan si Logan na ipakilala ang kanyang sarili bilang si Detective Malone at ipinaliwanag na pinigilan lang niya ang kriminal sa pagtakas dahilan para humanga ang lahat sa kanyang katapangan at mabilis na pag-iisip. Ngunit sa kasamaang palad,
Ang pinuno ng istasyon na si Rizzo ay nabalitaan din ang tungkol sa kanyang katapangan at nagpasya na subukan ang kanyang mga kakayahan. Pinatawag niya si Logan sa kanyang opisina at nagtalaga ng isang trabaho sa labas kasama ang bagong promote na si Detective Carlson. Dahil nag-aalala, hiniling ni Logan na kung maaari ay sa loob na lang siya ng opisina magtrabaho, ngunit iginiit ni Rizzo na ang tulad niyang magiting na opisyal ay kabilang sa mga lansangan. Sa susunod na eksena, nakatanggap si Carlson ng ulat ng pagnanakaw at nagtungo sa eksena kasama ang nag-aatubili na si Logan. Sa daan ay pinuri ng detective ang kahanga-hanga na record ni Logan bilang isang detective. Lumalabas na si Uncle Lou ay nagdagdag ng magagandang datos sa kanyang papel ng mga kathang-isip na mga nagawa ni Logan, kabilang na ang 16 na papuri dahil sa katapangan, pagdakip ng 128 na mga kriminal kung saan ang 6 na ay mga terorista, 7 beses na pag-defuse ng bomba, at siya pa ang nagpatigil sa nangyaring hijack sa eroplano. Habang patuloy na nagsasalita si Carlson, napakabagal niyang magmaneho na nagpapahiwatig na siya ay lubhang kinakabahan at bago pa sa kanyang trabaho bilang isang detective. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon, na isa palang tindahan ng mga pyesa ng sasakyan. Binati sila ng may-ari at nagsimulang magreklamo na isang magnanakaw ang nagnakaw ng 3 dosenang rim ng gulong ng kotse mula sa kanyang bodega. Tumunog ang alarma ng bodega ngunit inabot ng 1 oras bago dumating ang mga pulis, kaya nakatakas ang mga magnanakaw. Si Logan na nananatiling tahimik sa lahat ng pangyayaring ito ay medyo nagdududa sa ibinibigay na impormasyon ng may-ari. Dahil siya ay matagal nang magnanakaw, alam niya ang eksaktong detalye kung paano sila kumikilos kaya sinimulan niyang suriin ang pinangyarihan ng krimen. Di nagtagal ay naisip niya na aabutin ng higit sa 1 oras para makapasok ang magnanakaw sa bodega at magkarga ng 3 dosenang mabibigat na rim sa isang truck upang tumakas. Ipinagpalagay ni Logan na nagsisinungaling ang may-ari, at nang suriin niya ang isang nakaparadang truck malapit sa bodega, nakita niya ang lahat ng mga ninakaw sa loob nito. Dahil nahuling nagkasala, inamin ng may-ari ang ginawang pandaraya para sa insurance. Ngunit hindi siya hinuli ni Logan, at sa halip ay nagbigay lang ng babala. Kinwestiyon ni Detective Carlson ang dahilan ni Logan sa likod ng pagpapalaya sa may-ari, kaya naman ipinaliwanag niya na kung minsan ay kailangan mong hayaan ang maliliit na isda upang mahuli ang mas malaking isda. Sa kanilang pagbabalik sa istasyon, si Logan ang nagmaneho at tinuruan si Carlson kung paano magmaneho na parang isang tunay na detective na sobrang bilis magpatakbo at halos bumangga na sa ibang mga sasakyan tulad ng ginagawa ng isang tumatakas na kriminal. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Logan sa isang tindahan para bumili ng bubblegum ngunit muli niyang natagpuan ang kanyang sarili sa isang maaksyon na sitwasyon. Isang armadong magnanakaw ang pumasok sa tindahan at hiniling sa may-ari na ibigay ang lahat ng pera. Dahil walang pagpipilian, napilitan si Logan na makialam ngunit sa kanyang pagtataka, ang magnanakaw ay walang iba kundi ang kanyang dating kasabwat na si Tolly. Natigilan sila nang makita ang isa't isa at nang makabawi sila mula sa pagkagulat, pumasok rin si Carlson sa tindahan. Para mapanatili ang kanyang pagpapanggap, hinayaan ni Logan na makatakas si Tolly sa likod ng pinto. Ngunit sa kasamaang palad, tumawag si Carlson ng backup at sa kalaunan ay na-corner nila siya sa isang kalye. Tumangging sumuko si Tolly at nagmungkahi si Detective Hardcastle na tumawag ng isang SWAT team. Gayunpaman, upang hindi mabuko ang kanyang sikreto at mapigilan ang kanyang kaibigan na mapatay, dinisarmahan ni Logan ang kanyang sarili at pumunta kay Tolly para makumbinsi siyang sumuko. Nang tumanggi ito, nag-alok si Logan ng $10,000 at sinabi na papalayain siya pagkatapos ng 1 araw sa bilangguan. Sa wakas ay pumayag si Tolly kaya si Logan ay nagkunwaring hinuhuli siya sa isang maaksyon na paraan. Nang maglaon, sinabi ni Carlson sa lahat ng empleyado sa departamento ang tungkol sa kabayanihan ni Logan sa pamamagitan ng pagpapasuko niya gamit lang ang kanyang kamay sa isang mapanganib na kriminal. Sa pagdaan ng mga araw, ang kaalaman ni Logan tungkol sa mga kriminal na aktibidad at ang kakayahan na pigilan ang mga krimen ay naging dahilan ng pagsikat niya sa kanyang mga kasama. Isang araw ay pinatawag muli siya ni Teniente Rizzo sa kanyang opisina at ibinunyag na ang Burglary Division ay nagnanais ng bagong pinuno, at sa palagay niya ay si Logan ang tamang tao para sa trabahong ito. Dahil ayaw niyang mabuko ang kanyang pagpapanggap, si Logan ay nag-aatubili na tinanggap ang posisyon. Nang araw din na yun ay sinubukan niyang hanapin ang diamante, ngunit nang makarating siya sa eksaktong lugar ay wala na ito. Maya-maya nalaman niya mula sa detective na si Hardcastle na ang isa sa mga tubo ng tubig ay sumabog noong nakaraan at binaha ang lahat ng mga lagusan, dahil dito ay kailangang i-flush ang buong sistema.
Sa kabilang banda, ang paglaya ni Logan ay nabalitaan ng traidor na si Deacon at nagpakita sa kinaroroonan ni Uncle Lou. Itinanggi ng matandang lalaki ang pagkakaroon ng anumang kaalaman sa kinaroroonan ni Logan, ngunit ang galit na si Deacon ay tinulak siya sa isang mesa at tiningnan ang kanyang mga dokumento, at doon ay nalaman niya ang tungkol sa bagong pagkakakilanlan ni Logan. Pagbalik sa istasyon ng pulisya, nang si Tolly ay kinailangan pang gumugol ng mahigit sa isang araw sa bilangguan, nagbanta siya na sasabihin ang sikreto ni Logan, ngunit sa huli ay binugbog lang siya nito. Sa sumunod na eksena, ipinagpatuloy ni Logan ang kanyang paghahanap sa brilyante sa tulong ng isang remote control na kotse. Sa huli ay nahanap niya ito sa ventilation sa itaas mismo ng opisina ni Rizzo. Sa kasamaang palad ay nahuli ni Carlson si Logan na sumisilip sa mga ventilation at nagtanong kung ano ang nangyayari. Ibinunyag din niya na hinanap niya ang kanyang pangalan at badge number sa mga record ng pulisya, ngunit wala siyang nakitang sinumang nagngangalang Malone. Dahil nag-aalala na malantad, nagsinungaling si Logan kay Carlson na siya ay mula sa Internal Affairs at siya ay naroroon para sa isang undercover na misyon. Nakapagtataka dahil pinaniwalaan ni Carlson ang kanyang mga kasinungalingan at nangako na ililihim ito. Dahil napakaliit ng tsansa at posible pa na wala ng pagkakataon na mabawi ang brilyante sa pamamagitan ng opisina ni Rizzo, si Logan ay naghanap ng paraan sa katabing silid, ang evidence room na may mataas na seguridad. Gayunpaman, bago pa niya masubukan na maghanap ng paraan, ipinadala si Logan sa isa pang misyon. Tila isang museum exhibit ang ninakaw mula sa isang kargamento, ngunit sa lugar ay nalaman nila na hindi kinuha ng mga magnanakaw ang mga exhibit sa museo. Ang FBI ay nasa pinangyarihan din at si Logan ay nakikipag-usap sa ahente ng FBI na si Gray kung sino ang hahawak sa kaso. Pagkaraan ng ilang sandali, ang LAPD ay inutusan na lisanin ang lugar at si Logan ay kailangan na sumunod, ngunit bago siya umalis ay nakipagdebate muna siya sa mga ahente ng FBI. Sa kanilang pagbabalik, gamit ang kanyang malawak na kaalaman at karanasan, nalaman ni Logan na ang FBI ay hindi naghahanap ng mga kagamitan kundi droga. Ibinunyag niya na ang mga kriminal ay madalas na nagpupuslit ng droga sa bansa mula sa ibang bansa bilang kargamento at ninanakaw ito bago pa ito dumating sa customs. Pagkatapos ay hinanap ni Logan at ng kanyang koponan ang mga bonded truck, dahil ito lamang ang mga truck na maaaring pumunta sa bonded warehouse. Tumawag sila ng air support at mabilis na namataan ang isang nag-iisang truck na umaandar sa abalang lansangan. Gamit ang mga impormasyon na sinabi ni Logan, nagmadaling nagmaneho si Carlson papunta sa lungsod at nakita ang truck. Tinawagan sila ng FBI at sinabihan na umatras, ngunit nahuli ni Logan at ng kanyang koponan ang mga smuggler at nahanap ang truck ng droga sa isang traffic light. Kinalaunan sa araw na yon, pumasok si Logan sa evidence room na nagkukunwaring sinusuri ang mga nasamsam na droga. Doon sa wakas ay nakuha niya ang brilyante at naging sobrang saya. Ngunit sa oras din na yun ay biglang sumulpot si Rizzo na ikinagulat ni Logan dahilan para aksidente niyang mahulog ang brilyante sa pagitan ng mga droga. Pagkatapos ay isiniwalat ni Rizzo na kukunin ng FBI ang droga para suriin, dahil lumalabas na ang droga ay pag-aari ng isang kilalang drug lord na nagngangalang Jean Lafleur na namamahala sa mga ito mula sa Mexico. Dahil ayaw niyang isuko ang brilyante, ang natataranta na si Logan ay nagmungkahi sa FBI at sa unit ng pulisya na gamitin ang droga bilang bitag sa isang operasyon upang mahuli si Lafleur. Iminungkahi rin niya na siya na mismo ang maghahatid ng mga droga sa drug lord. Nagustuhan ng FBI ang iminungkahi niya at agad na inaprubahan ang operasyon, ngunit bago umalis ay palihim na pinalaya ni Logan ang kanyang kaibigan na si Tolly. Pagkarating sa destinasyon, mabilis na nakuha ni Logan ang brilyante, pero bago pa siya makaalis ay nagpakita si Tolly na sinundan ni Deacon. Kinuha nito ang brilyante mula kay Logan habang tinututukan siya ng baril, ngunit hindi nagtagal ay nagpakita rin si Lafleur. Dahil walang pagpipilian ay nagsimula ng sumalakay ang pulisya at FBI, nagkaroon ng kaguluhan kaya sinamantala ni Deacon ang pagkakataon at tumakas dala ang brilyante gamit ang isang armored truck. Sinundan ni Logan ang truck at nagawang tumalon sa likod nito. Hindi nagtagal ay nagsimula na ring sumunod ang pulisya at ang FBI habang papalapit si Deacon sa hangganan ng Mexico. Sinubukan ni Detective Hardcastle na patigilin si Deacon gamit ang kanyang sasakyan, ngunit bigla itong bumangga. Dahil hindi gumagana ang kanilang mga plano, sinubukan ni Logan na umindayog papunta sa harapan ng truck, ngunit nakatawid na si Deacon sa hangganan ng Mexico. Sa daan, sinagasaan niya ang mga barikada na inilagay ng parehong mga opisyal ng Mexico at Amerika. Dahil dito ay nahulog si Logan sa truck at pinanood na lang ang sasakyan na nawala sa kanyang paningin.
Ang pulisya at ang FBI ay napilitan na ihinto ang kanilang pagtugis sa hangganan dahil wala silang jurisdiksyon sa Mexico. Gayunpaman, si Logan na ayaw sumuko ay kinuha ang isang patrol car at hinabol si Deacon. Sa kalaunan ay naabutan niya si Deacon na naging sanhi ng pagbangga ng kanyang truck. Makalipas ang ilang segundo, pareho silang lumabas sa kanilang mga sasakyan at tinutukan ng baril ang isa't isa. Nang makita ang Mexican police na papunta na sa kanila, inalok siya ni Logan ng isang kasunduan. Kailangang ibigay sa kanya ni Deacon ang brilyante at bilang kapalit ay dadalhin siya ni Logan pabalik sa Amerika at bibigyan pa siya ng parte sa brilyante pagkatapos niyang ibenta ito. Gayunpaman, nang pumayag na si Deacon ay agad siyang sinipa ni Logan tulad ng ginawa niya noon sa kanilang grupo, iniwan niya ito sa kamay ng Federal ng Mexico at nagsimulang maglakad pabalik sa hangganan ng Amerika. Bumunot ng baril si Deacon para putukan siya ngunit humarap si Logan at binaril siya, para gumanti sa pagkamatay ni Eddie. Kasunod nito ay tumawid siya sa hangganan ng Amerika kung saan humingi sa kanya ng paliwanag ang FBI at pulisya. Sa pagkakataong ito ay sinabi ni Logan sa kanila na siya ay isang undercover na opisyal ng Mexico at kailangan ng magulat pabalik sa kanyang mga kapwa federal. Ngunit ilang pulgada sa hangganan, pinigilan siya ni Carlson at Hardcastle na inihayag na alam na nila kung sino talaga siya. Gayunpaman, hindi nila siya hinuhuli dahil nagpapasalamat sila sa lahat ng kanyang itinulong at itinuturing na siyang isang kaibigan. Tinitiyak din nila sa kanya na hindi siya makukuha ng FBI dahil siya ay ilang pulgada na mula sa hangganan. Pagkatapos nilang magpaalam sa isa't isa, si Logan ay tumungo na sa Mexico dala ang brilyante. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!